Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa susunod po sir, kapag may ekstrang oras ako, ay papasyal din ako sa inyo. Uwi ka ako pa sa daddy ni Wendy. Sumagot naman siya. Pero paano ba yan? Hindi uuwi itong anak ko hanggat hindi kanya madadala sa bahay. Nag-promise kasi siya sa mama niya na kasama kapag uwi. Tapos tumingin naman siya sa dalagang si Wendy. Ano anak, may laman na ba yan? Nabigla naman si Wendy sa tanong ng kanyang ama. Ako naman ay medyo naguguluhan pa kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Sumagot naman si Wendy. Anong laman dad? Eh di yang tiyan mo, imposibleng wala, palagi kang narito. Sumagot naman ang dalaga. Papaano magkakalaman? Hindi naman nilalagyan. Sa pagkakataong iyon ay medyo naiintindihan ko na ang kanilang pinag-uusapan. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ang kanyang ama na aalis. Sabi ko naman kay Wendy, umuwi ka na sa inyo, may pupuntahan pa ako. Sumagot naman ito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama dahil nag-promise nga ako kay mami na isasama kita pag uwi ko. Sabi ko naman, umuwi ka na. Pupunta na lang ako doon mamaya. Kinulam pala ang mama mo. Nagulat naman siya sabay sabing, anong kinulam? At paano mo naman nalaman? Wala pa naman ako sinasabi sa'yo. Dahil pinulusuhan kita kagabi habang tulog ka. Kaya nalaman kong may sakit si mami mo. Agad naman siyang napabulalas. Teka, nakabra at panty lang ako kagabi ah. Sigurado ka? Wala kang ginawa sa akin habang tulog ako? Wika niya pa sabay tawa. Joke lang. Mainit kasi ang pakiramdam ko tuwing umiinom ako noong Tanduay Ice. Kaya naguhubad ako ng damit. Pero ginagawa ko lang naman iyon kapag komportable ako sa bahay na kinaroroonan ko. Nagpaalam na nga ako kay Wendy at sinabing may pupuntahan ako. Tapos naglakad na ako papabalik sa bahay nila ate. Pagkapasok ko ng bahay ay inihanda ko ang aking sarili at sinabi sa kanila na may pupuntahan ako. Sabi naman ng pinsan ko na sasama raw siya. Huwag ka nang sumama, hindi naman ako aalis para mamasyal. Dito ka na lang muna. O di kaya umuwi ka na sa atin. Mamaya pa ako makakauwi. Sumagot naman siya. Hindi pwede, uy. Ang sabi ni Dragon mo, hindi ka raw pwedeng pumunta kina Wendy kung hindi mo ako kasama. Ito ang chat niya oh, basahin mo. Sumabat naman si ate. Hay naku bunso, malamang nasuhulan niya ng load, kaya bumaliktad na ang loyalty. Kaya sinabi ko na lang, sige, bukas na tayo uuwi. Meron lang akong kailangang asikasuhin. Aalis muna ako. Kapag may naghanap sa akin, sabihin mo umalis na ako saglit.
Tumango naman si ate, tapos sa hindi katagalan ay narinig kong may nagtatao po sa labas. Si ate ko naman ang sumilip sa labas ng bahay, sabay sabing, "Aling Milagring, kumusta po ang mga anak nyo? Halika po, pasok muna kayo rito. Ipagtitimpla ko kayo ng kape." Pagkapasok noong mga kinausap ni ate sa labas, ay nakita kong ang dalawang dalagang gumon pala iyon na ginamot ko, kasama ang kanilang ina. Sabi noong nanay, "Ma'am Erica, pumasyal kami dito. Kasi sinabi ko sa kapatid mo na dadaan kami dito bago kami umalis." "Aalis na po pala kayo? Saan naman po kayo pupunta?" Hindi pa nakakasagot ang matanda ay tinawag na rin ako agad ni ate. Pagkakita sa akin ng ginang ay agad siyang lumapit sa akin. "Sir, aalis na po kami. Kagaya ng nasabi ko sa inyo, naaalis kami kapag normal lang ang pakiramdam nito mga anak ko. Maraming salamat po uli sa paggamot mo sa kanila. Heto nga po pala ang sinasabi ko sa iyo na aking ibibigay." Tinignan ko yung iniabot niya sa akin. Isa iyong puting tela na nakarolyo, kaya binuklat ko iyon. "Mapa ito ng isang lugar ah. Kanino to?" "Sir, binigay sa akin yan ng papa ko na isang treasure hunter. Yang lugar na nasa mapa ay nandito rin sa lugar na ito. Ang sabi sa akin ni papa, may nakabaon raw na kayamanan dyan at isang medalyon ng Sanhedrin. Pero hindi basta-bastang mapapasok ang kinaroroonan. Marami na raw ang mga nasawi sa mga nagtangka dahil sa medalyong iyon. Kaya naisip kong ikaw lang ang makakapagbukas noon dahil isa kang babaylan. Kasi ako, hindi ko na pinagkainteresan pa ang kayamanang iyan. Dahil ano pang silbi para hanapin ko yan kung magiging dahilan lang din pala ng aking kamatayan. Kaya kakalimutan ko na lang." Sabi ko naman, "Tama po ang desisyon nyo dahil kamatayan ang kapalit sa paghahangad ng kayamanang iyan. Susunugin ko na lang ang mapang ito para wala nang mapahamak pa." "Sige sir, hindi na rin po kami magtatagal dahil malayo pa ang pupuntahan namin." Paalam pa ng ginang, lumapit naman sa akin ang anak niyang bunso na si Almira. "Uy, di ba sasama ka sa amin? Wala akong kalaro doon." Sabi naman ng mama niya, "Anak, halika na. Susunod na lang yan siya doon sa atin." "Pasensya ka na sir ha. Alam mo naman ito, isip bata pa kahit dalaga na." Sabi naman ni Ann, "May sasabihin din pala ako sa iyo. Pero i-chat ko na lang kapag wala na kami rito. Babalik din naman ako dito kasi dito ako lumaki. Hindi rin naman masyadong malayo ang lugar na pupuntahan namin. Kaya madali lang din ako makakabalik." Nilapitan ko siya at hinawakan sa kamay. Maya-maya ay binitiwan ko rin. Nakita kong nagulat siya at parang na-excite. Sabi ko naman, "Uy, huwag kang kiligin. Inaalam ko lang kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. Ngayon alam ko na." Tapos sinabi ko na sa ginang, "Manang, maiwan ko na po kayo rito. May pupuntahan pa kasi ako mahalaga." Sumagot naman siya, "Sige po sir, aalis na rin kami." Sabi naman ng pinsan ko, "Kuya, bakit palagi ka nalang umaalis? Pupunta pa tayo kina Ate Wendy, di ba?" Natawa naman ako sa sinabi niyang iyon, sabay sabing, "Anak ng tinapa, kagabi lang ang sabi mo parang linta ang babaeng iyon. Tapos ngayon, ate na ang tawag mo sa kanya, samantala magkaedad lang kayo? O baka naman tomboy ka at gusto mo na siya?" "Ano ka ba kuya? Hindi ako tomboy no. Mabait naman kasi siya, kaya walang dahilan para pakitaan ko ng masama." Sabi ko naman, "Bahala ka. Sige, aalis na ako. Tulungan mo na lang muna si ate dyan na magluto at maglinis ng bahay. Para naman, pumayat ka kaunti. Nasaan nga pala si Wendy?" Sabi niya naman, "Naroon sa CR, naliligo. Papasyal daw kami sa kanila. Isama raw kita. Tsaka marami raw siyang ibibigay sa akin." "Bahala ka. Basta siguraduhin mong wag na wag mahuhubad sa dibdib mo ang medalyon na pinasuot ko sa iyo ha. Hindi mo lang alam, tinira ka na ng kulam. Siyempre hindi mo na rin yun naramdaman dahil bumalik na din agad sa may gawa.
dahil sa suot mong medalyon na iyan. Hindi ka na rin malalapitan ng ganoong mga tao dahil mas pinalakas ko pa yan. Opo, kuya. Sagot niya pa tapos umalis na ako. Bumalik ako sa bahay noong matandang manggagamot na dating estudyante ni lolo ko. Pagkarating ko roon ay maraming tao. May mga babae at bata sa labas ng bahay. Nagkakaingay ang lahat ng naroon. Mga asawa pala iyon noong mga lalaking nagtangkang manakit sa akin noong nakaraang gabi. Noong pagkalapit ko ay agad nila akong nakita, pati na noong lalaking binatilyo na doon nakatira sa matatanda. Sabi noon, "Lolo, narito po yung lalaki kahapon." Agad namang lumabas ang matanda kasama ang asawa niya. Nagbubulungan naman ang mga ali na naroon sa labas. Sabay sinabi sa binatilyo, "Yan ba yung sinasabi mong may gawa noong nangyari sa mga tito mo?" "Opo, tita," sagot pa ng binatilyo. Agad nila akong sinalubong at galit na sinabi, "Kung sino ka mang demonyo ka, anong ginawa mo sa asawa ko? Bago yung pagmumukha mo dito ah. Baka hindi mo kami kilala. Baka gusto mong ipabugbog kita sa mga kapatid ko hanggang sa malumpo ka." Uwi ka pa noon at umangat na ang kamay. Napapasampal na sa akin, pero hindi niya naituloy dahil bigla siyang napaatras. Meron kasing puwersang tumulak sa kanya. Hindi naman kasi nila nakikita ang mga gabay ko na naroon lang din sa aking tabi. Tapos nagtuloy na ako sa pagpasok sa bahay. Naroon pa rin ang dalawang lalaki, pero wala na ang iba pang mga kapatid. Nagsalita naman ang matanda. "Iho, mabuti at nakabalik ka na. Naawa na ako sa mga anak ko. Hirap na sila. Wala rin silang tulog. Yung isa naman ay hindi makakain dahil nakasara ang bibig. Hindi ko naman kayang tanggalin ang sumpang inilagay mo sa kanila." Sabi ko naman, "Di ba po sinabi ko naman na hindi sila gagaling hanggat wala ako? Tignan mo na narito na ako, hindi na sila namimilipit sa sakit. Nakakapagsalita na rin yung isa at hindi na rin bali ang mga daliri ng isa mo pang anak." Nilapitan ko yung dalawang anak niya tapos sinabi ko, "Sana maging aral na sa inyo ang nangyari." Pero imbis na magpakumbaba ay sinagot lang ako ng mga iyon, "May araw ka rin sa amin, Otoy. Tandaan mo yan. Kaya huwag kang magpakakampante." Mayabang na sagot pa nila. Bigla namang nagsalita ang matanda na nasa likuran ko na, "Tama na yan, Jerry. Kahit anong gawin nyo, ay hindi nyo kayang saktan ang taong ito. Kung gugustuhin niya, ay hindi lang bali ang aabutin nyo. Apo siya ng babaylan na taga-kabilang bayan. Yung nakikita nyo dati nakasama ko. Pero kahit iyon nga, ay hindi nyo pinapaniwalaan ang kakayahan. Hindi nyo ba alam na tayo ang sadya ng binatang ito kung bakit siya narito sa lugar natin? Naparito siya para tulungan tayo sa ating problema." Sumagot naman iyong isang anak, "Ano bang pinagsasabi mo pa? Kahit anong gawin nyo, hindi kami maniniwala sa ganyang mga kalokohan. Kayo lang naman ang nagpapaniwala sa ganyang mga kalokohan na yan eh." Nagsalita naman ako, Kung ganun po pala na hindi naman sila naniniwala, ay wala na po akong magagawa. Hahayaan ko na lang kayo rito. Kahit naman gusto ko kayong tulungan, kung ayaw naman ng mga anak nyo, di wala rin nga ako magagawa. Hindi naman kasi pwedeng gawin ko na walang pahintulot ang pagtulong sa kanila." Nagsalita naman ang matandang babae, "Apo, pasensya ka na. Dahil naabala ka pa namin sa problema ng aming pamilya. Kung hindi lang ako matanda, ako na sana ang gagawa na maghanap kung saan nila inilibing ang sumpa para sa aming pamilya. Hindi ko rin kasi matukoy kung saan nila inilibing ang mutya noong itim na pugita na may kasamang sumpa ng mangkukulam." Sinagot ko naman siya, "Hayaan niyo na po yun, Lola. Ako na ang gagawa noon. Naroon lang din iyon nakatanim sa luma niyong kubo, malapit sa may sapa, sa may puno ng lansones na nasa harapan mismo ng kubo niyo. Naroon iyon. Pupuntahan ko na lang mamaya." Pagkasabi ko noon ay tumayo na ako
at kinausap ang dalawa nilang anak. Sabi ko, alam nyo, hindi nyo alam na nasa panganib ang buhay nyong lahat. Pero kahit ipaliwanag sa inyo ay hindi nyo rin malalaman dahil mga mangmang kayo. Kahit malinaw nyong nakikita at nararanasan ang mga kababalaghan, pilit pa rin kayong nagpapakatanga. Hindi nyo pa rin ba napapansin na unti-unti na kayong nababawasan? Pero baliwala pa rin sa inyo. Maging iyong mga nakita nyo sa akin. Tingin nyo, magagawa iyon ng normal na tao? Hinampas nyo ako ng bote sa ulo, pero hindi ako tinablan. Iyong garapan na tinaga nyo ng itak at pinalo ng bato, hindi nabasag, di ba? Iyong pagkasara ng bibig ng kapatid mo, magagawa ba iyon ng normal na tao? Sinabi naman noong isa, alam mo, Otoy, kung ano man ang pangalan mo, hindi na bago sa amin lahat ang ipinakita mo. Dahil halos araw-araw naming nakakasama ang mga pinsan namin na anak ng kapatid ng aming ama. Madalas na kami makakita ng mga kababalagan sa kanila. Isa nga sa mga pinsan namin iyon ay siga sa lugar na ito at kinakatakutan sila. Tumingin naman ako kay Lolo Gomer, tapos nilapitan ako ng matanda. Kaya po pala hindi naniniwala sa'yo itong mga anak mo dahil mas bilib sila doon sa mga pamangkin mo at sinisiraan ka na isa kang huwad na manggagamot. Sabi naman noong matanda sa mga anak niya, malalaman natin yan mga anak. Wala sa una ang pagsisisi. Palaging nasa huli. Nagsalita naman ako. Ito po ang mga paparating sa inyo. 4 na araw mula ngayon, ang dalaga mong anak ay magbubuntis ng pugita. Wika ko pa doon sa isa. Tapos iyong isa naman ang binalingan ko. Ikaw naman, iyong anak mong lalaking binatilyo na pinakabunso, ay aaswangin sa mismong higaan niya 2 araw mula ngayon. Matapos ko silang balaan ay sinabi ko sa matanda, Lo, aalis na po muna ako. Pupuntahan ko iyong pinaglibingan ng sumpa. Kailangan na iyong maalis ka agad. Pagkatapos ay baka umuwi muna ako sa bahay. Sabi naman noong matanda, Apo, nag-aalala ako sa mga sinabi mong mangyayari sa mga apo ko. Hindi ko sila kayang protektahan. Sabi ko naman, huwag ka po mag-alala, Lo, dahil sa araw na iyon ay naroon ako para siguraduhin hindi matutuloy ang mga nakita kong nakaambang magaganap. Umalis na nga ako at nagpunta na doon sa kanilang kabilang kubo para alisin ang sumpa ng itim na pugita. Pagkarating ko roon ay walang tao. Wala na raw kasing nakatira doon. Sira-sira na rin ang bahay. Inilapat ko ang aking kamay sa lupa at umusal lang mga kataga. Natukoy ko kaagad kung saan mismo banda iyong inilibing. Pero naramdaman ko rin na hindi yun basta-bastang makukuha dahil may nakalagay na patibong. Kaya tinawag ko ang alaga kong sigbin na si Milo. Noong dumating na siya ay sinabi ko, Milo, ikaw na bahala kumuha ng nakalibing dyan. Agad naman siyang kumilos. Inamoy-amoy niya muna ang bahaging nasa harapan ko. Tapos saka sinimulan ang pagkakalkal sa lupa. Nakita niya naman iyon agad. Kinagat niya iyon at hinihila papalabas. Isa iyong itim na tela. Noong abala pa siya sa paghuhukay ay biglang nagkaroon ng nilalang na nakaamba na sa pagsaksak kay Milo. Pero hindi niya iyon naituloy dahil naroon lang din naman ako sa harapan nakabantay. Pero nakakubli ako sa tagabulag. Inusalan ko kaagad iyon ng pamako kaya hindi na nakagalaw. Nanigas na lang. Tama nga ako na hindi iyon basta-bastang makukuha. At kung walang espesyal na kakayahan ang kukuha ay mamamatay rin. Dahil papas lang noong nagbabantay. Pero malas lang nila dahil ako ang hiningaan ng tulong ng mag-asawang matatanda. Binigay sa akin ni Milo iyong telang itim. Noong buksan ko ay nakita kong hindi lang pala iyon isang klase ng sumpa dahil 4 ang naroon. Naroon ang mutya ng pugitan na kulay itim at may kasama pang 3 klase ng laman dagat pero hindi ko nalang babanggitin kung ano-ano ang mga iyon dahil madali lang iyong matagpuan sa dagat. Inusalan ko na iyon ng mga kataga at sinunog sa pamamagitan ng orasyon.
Matapos iyon ay bumalik na muna ako sa bahay ng matatanda. Pagkarating roon ay nakita kong naroon na rin ang 3 pang anak na lalaki ng mag-asawang matanda. Gaya ng inaasahan, ako uli ang laman ng kanilang usapan. Sinalubong naman ako ng mag-asawang matanda. Sabi ko sa kanila, "Nakita ko na po ang nakalibing na sumpa sa inyong lupain. Sinunog ko na rin kaya wala na iyong epekto sa inyo. Ang problema na lang natin ngayon ay ang kapatid mo Lolo Gomer. Dahil mas lalo iyong magagalit at gagawa ng paraan para masaktan kayo. Dahil malalaman niyang wala na ang itinanim niyang sumpa sa inyong lupain. Pero wag po kayong mag-alala, hindi nila kayo mapipinsala. Lalagyan ko na lang ng bakod espiritual itong bahay niyo. Ito nga po pala ang 2 medalyon. Ibigay niyo sa apo niyong Dalagita at Binatilyo. Baka kasi sila ang pagbalingan ng galit ng kapatid mo. Tuso pa naman ang kapatid mo. Hindi na siya marunong kumilala ng kamag-anak. Uuwi na po muna ako sa amin. Nagugutom na ako eh. Wala pa kasi ako almusal." Paalam ko pa. Pero noong aalis na sana ako, ay hinawakan naman ako agad ng matandang babae sa kamay. Ganon din ang matandang lalaki sa kabila. Sabi ng matandang babae, "Hindi naman ako makakapayag na alis ka na lang nang hindi nakakakain. Masarap akong magluto, iho. Ang totoo niyan, pinaghanda na kita ng makakain." Wika niya pa at hinila na nila ako patungo sa kusina. Akala ko ay 3 lang kaming naroon. Pero naroon din pala ang mga babaeng nagchichismisan kanina sa labas. Iyong mga asawa ng kanilang mga anak. Sabi ko naman, "Lo, pasensya na. Hindi talaga ako kumakain sa ibang bahay." Sumagot naman ang matanda, "Ang totoo niyan, iho. Inaasahan ko nang sasabihin mo talaga yan. Dahil ganun din ang lolo mo. Hindi iyon kumakain sa ibang bahay. Lalo na sa bahay kung saan meron siyang ginamot. Pero baka pwede kang kumain dahil wala ka namang ginamot dito. Tsaka huwag ka nang mahiya. Mga asawa lang naman sila ng mga anak namin. Isa na lang kasi ang anak namin na walang asawa. Iyon namang anak naming babae ay nasa ibang bansa. Siya ang nagsusuporta sa mga pangangailangan namin." Sabi ko sa 2 matanda, "Maraming salamat po sa paanyaya niyo sa pagkain. Pero paano po ako makakakain ng maayos kung lahat ng kaharap ko sa lamesa ay may sama ng loob sa akin?" Wika ko pa, tapos lumabas na ako agad ng pintuan nila sa may kusina. Pero bago pa ako makalabas ay hinarangan naman ako ng mga lalaking anak nila. Sabi noon, "Otoy, taga saan ka?" Sagot ko naman, "Taga kabilang bayan lang." Nagsalita naman yung isa, "Tama nga, hindi ka taga rito. Bago ang mukha mo eh. Pero nakakapagtaka lang, bigla-bigla ka na lang sumusulpot sa kung saan." Hindi pa nga siya tapos magsalita ay sinigawan naman sila ng kanilang ama. "Hoy! Ano ba yan? Hindi pa rin ba kayo nadadala? Wala namang ginagawa sa inyo ang batang iyan. Ayaw nyo pa siyang tigilan. Iyo, sige na, umalis ka na. Pagpasensyaan mo na sana itong mga anak ko. Nakakahiya naman sa'yo. Ang kagaspangang ipinapakita nilang pag-uugali." Sabi ko naman, "Sige po lo, babalik na lang ako sa ibang araw." Tapos sinabi ko naman sa mga lalaking iyon, "Kayo, alam ko naman kung sino pinagmamalaki nyo. Kundi ang mga pinsan nyo sinasabi nyo sa akin na nagpapakita ng kababalaghan. Malalaman nyo rin ang totoo nilang kulay kapag nakaharap ko ang mga iyon." Pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako at umuwi sa bahay nila Ate Erika. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa mga kasunod nitong bahagi. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part.
lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, Iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay Iyong Kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nesefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha, at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, edi wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer,
Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.